Ang artikulong ito ay tumatalakay sa isang paksa. Ang paggamit ng clove, isang uri ng pampalasa, bilang isang natural na paraan upang maibalik ang sirkulasyon ng dugo, sigla, at kalusugan ng ari ng mga lalaking may edad 60 pataas. Narito ang buong teksto. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayon ay susuriin natin ang paksang. Ang paggamit ng clove bilang isang natural na paraan upang maibalik ang sirkulasyon ng dugo, sigla, at kalusugan ng ari ng mga lalaking may edad 60 pataas. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng pampalasa na mas maliit pa sa iyong kuko na maaaring magpabalik ng mainit na dugo sa iyong pagkalalaki sa loob lamang ng 60 segundo? Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga tableta, reseta, o anumang gimmick. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na natural, hindi napapansin, at nakakagulat na makapangyarihan. Para sa maraming lalaki na higit sa 60, ang isang maliit na pampalasang ito ay muling nagpaalab sa kanilang enerhiya, nagpabuti ng kanilang sirkulasyon, at nagpanumbalik pa ng uri ng intimasya na akala nila'y tuluyan nang nawala. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang propesor sa urology at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang kumpiyansa, lakas at sigla. At ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi teorya. Ito ang ginagamit ko sa mga tunay na pasyente araw-araw. Narito ang kakaibang bahagi. Ang pampalasang ito ay ginamit ng mga mandirigma bago ang labanan at ng mga lalaki bago ang pakikipagtalik sa loob ng maraming siglo. Ngunit halos lahat ng modernong medisina ay binabaliwala ito. Ngayon, kinukumpirma ng bagong agham ang matagal nang alam ng sinaunang karunungan. Ang compound na nakatago sa loob ng pampalasang ito ay natural na nagpapalakas ng daloy ng dugo at kayang higitan pa ang mga sintetikong tableta nang walang mga side effect. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 10 pangunahing katotohanan. Bakit humihina ang erections pagkatapos ng edad 60 ni ano ang lihim na bumabara sa iyong sirkulasyon? At kung paano maibabalik ng isang clove bawat araw ang balanse ng hormone, enerhiya, at tulog. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong 100 segundong paraan, ang pinakamagandang oras para gawin ito, at kung ano ang aasahan pagkatapos ng 7, 14 at 20 araw, at manatili kayo dahil ang pinakamahalagang sandali, ang isang bagay na nagbubuklod sa lahat, ay darating sa dulo. Ang iyong kalusugan ay hindi nawala. Naghihintay lamang itong muling magising. Magsimula na tayo. Bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang natural health tip na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay at mas epektibong nilalaman para lamang sa iyo. Ngayon, magsimula tayo sa katotohanan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa ito narinig kung ang iyong erections ay humina o parang mas mahina. Pagkatapos ng edad 60, hindi mo ito kasalanan. At hindi lang ito dahil sa pagtanda. Sa katunayan, may isang malinaw at nababago na dahilan kung bakit ito nangyayari. At ang pag-unawa rito ay ang unang hakbang upang maibalik ang iyong lakas. 1. Bakit humihina ang erections pagkatapos ng 60 at bakit hindi mo? Ito, kasalanan. Hindi ko malilimutan ang isang lalaking nagngangalang Robert na pumasok sa aking opisina. Ilang taon na
ang nakalipas. Siya ay 67 retirado at tahimik na nakaupo bago sinabing, "Doc, hindi ko naramdam na lalaki ako." Hindi siya humihingi ng himala. Gusto niya lang maramdamang buhay muli. Presente, may kumpiyansa at konektado sa kanyang partner. At ang hindi niya alam noon, na hindi rin alam ng karamihan sa mga lalaki, ay hindi kakaiba ang kanyang sitwasyon. Sa katunayan, ito ay isang bagay na naririnig ko mula sa libu-libong lalaki. Kita mo, pagkatapos ng 16 ang mga daluyan ng dugo na nagsusupply sa iyong pagkalalaki ay nagsisimulang tumigas at kumipot. Ang mga daluyan na ito ay napakaliit. Halos kasing laki ng isang hibla ng buhok at anumang pamamaga, stress, o mahinang sirkulasyon sa paglipas ng mga taon ay dahan-dahang nagpapasara sa mga ito. Ang erections ay hindi nawawala sa isang gabi. Unti-unti itong humihina. At kapag nangyari ito, unti-unti nitong sinisira ang iyong kumpiyansa. Ngunit heto ang pinakamahalaga. Hindi ito permanente. Hindi ito irreversible. At tiyak na hindi mo ito kasalanan. Naaalala pa ng katawan kung paano tumugon. Naghihintay lamang ito ng tamang suporta, ng tamang gatilyo upang muling buksan ang daloy ng dugo. Walang tableta ang makakapagpanumbalik ng natural na paggana na yon magpakailanman. Ngunit ang kalikasan, alam ng kalikasan kung paano magpagaling. At isang maliit na pampalasang hindi napapansin ang may eksaktong compound na kailangan upang simulan ang prosesong ito ng natural sa loob ng ilang minuto. Kaya ang tanong ay, ano ang pampalasang ito at paano ito gumagana ng napakabilis upang maibalik ang daloy ng dugo sa mga lalaking higit sa 60? Hayaan mong ipakita ko sa iyo. 2. Eugenol, ang lihim na sandata na nakatago sa loob ng clove. Noong una kong sinimulan ang pagsasaliksik sa mga natural na lunas para sa daloy ng dugo at mga isyu sa intimasya sa mga matatandang lalaki. Hindi ko inaasahan na makahanap ng isang bagay na napakalakas na nakatago sa isang napakaliit na bagay. Ngunit pagkatapos, ay natuklasan ko ang clove, isang pampalasa na nakita ko sa hindi mabilang na mga kusina na ginagamit tuwing Kapaskuhan na halos hindi binibigyan ng pansin. Ang nakakuha ng aking atensyon ay hindi lamang ang tradisyon sa likod nito, kundi isang compound sa loob nito na tinatawag na eugenol. Ang eugenol ang nagbibigay sa clove ng malakas at mainit na amoy nito. Ngunit higit pa riyan, ito ay isang natural na vasodilator. Ibig sabihin, tumutulong ito sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumukas, lalo na ang mga naging masikip, makipot, at matigas dahil sa edad. Ito ang eksaktong problema na kakabanggit lang natin. Ang dahilan kung bakit humihina ang erections ay dahil hindi makarating ang dugo kung saan ito kailangan. Tinutulungan ng eugenol na baguhin iyon. At ang kamangha-mangha ay kung gaano ito kabilis gumana. Kapag nginunguya mo ang buong cloves, ang mga langis ay nagsisimulang maabsorb mismo sa mga malambot na tissue sa iyong bibig. Ibig sabihin, ang eugenol ay pumapasok sa iyong daluyan ng dugo halos kaagad. Hindi na kailangang maghintay ng ilang oras tulad ng sa mga tableta. Sa loob ng ilang minuto, ang mga lalaki ay nag-uulat ng isang banayad na init na kumakalat sa kanilang ibabang bahagi ng katawan. Ito ay banayad. Hindi nakakalula. Ngunit ito ay totoo. Ito ang senyales na bumabalik na ang daloy ng dugo. Naaalala ko ang isang pasyente. Isang 71 taong gulang na lalaking nagngangalang Charles na nagsabi sa akin pagkatapos ng isang linggong paggamit ng cloves. Parang may nagising sa loob ko. Iyan ang kapangyarihan ng eugenol. Hindi lang nagpapabuti ng daloy ng dugo.
kundi nagpapanumbalik ng pakiramdam na ganap na buhay muli. Ngayong alam mo na ang lihim na sangkap, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito eksaktong gamitin dahil ang paraan ng paggamit mo nito ay napakahalaga. 3. Ang 62 segundong paraan ng pagnguya ng clove. Paano ba nito? Gawin ng tama. Nung una kong inirekomenda ang clove sa aking mga pasyente, mabilis kong nalaman na ang paraan ng paggamit nito ay kasing halaga ng paggamit nito mismo, isang lalaki. Si Harold 73 ay nagwiwisik ng clove powder sa kanyang tsa. Nagtataka kung bakit walang nagbabago. Sinabi ko sa kanya, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang iniinom mo, kundi kung paano mo ito pinapagana. Doon ko siya tinuruan ng simpleng 60 segundong paraan at sa loob ng isang linggo, tumawag si Harold para sabihing nakaramdam siya ng init at enerhiya sa ibaba na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Kaya, narito kung paano ito gawin ng tama. Magsimula sa 2 o 3 buong cloves. Hindi powder, hindi langis, kundi ang tuyong usbong ng bulaklak. Ilagay ito sa pagitan ng iyong mga bagang at dahan-dahang kagatin hanggang sa maramdaman mong nabibiyak ito. Sa unang 30 segundo, huwag munang ngumuya. Hayaan lang ang langis na manatili at humalo sa iyong laway. Dito nagsisimulang maabsorb ang eugenol sa mga malambot na tissue ng iyong bibig. Direktang pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Pagkatapos, dahan-dahang ngumuya sa susunod na 30 segundo. Hayaang lumabas ang bawat patak ng langis. Maaari mong idura ang mga natira o lunukin ang mga ito. Sa puntong yon, nagsimula ng gumana ang mga aktibong compound. At narito ang ganda nito. Ang paraan na ito ay tumatagal lamang ng 1 minuto bawat araw. Walang tableta, walang appointment, walang waiting room. Isang simpleng ritual lang na maaari mong gawin sa iyong kusina na sumusuporta sa daloy ng dugo, kalmado at kumpiyansa. Ngunit kung kailan kang ngunguya ay kasing halaga ng kung paano kang ngunguya. Kaya, susunod. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga eksaktong oras ng araw na mas nagpapalakas sa paraang ito. Mga oras kung kailan natural na handa ang iyong katawan na sumipsip at tumugon. Dito magsisimula ang tunay na pagbabago. 4. Kailan dapat nguyain ang clove para sa pinakamahusay na resulta sa paglipas ng mga taon? Natutunan ko na ang timing ay lahat, lalo na pagdating sa natural na pagpapagaling. Isa sa aking mga pasyente, si Gerald, ay tapat na ngumunguya ng cloves araw-araw. Ngunit hindi siya nakakapansin ng malaking pagbabago. Nang tanungin ko kung kailan niya ito ginagawa. Sinabi niya, karaniwan pagkatapos ng tanghalian o bago ako magsipilyo sa gabi. Ngumiti ako at sinabing, ayusin natin iyan. At nang ayusin namin ang timing, mabilis na dumating ang mga resulta. Mas malalim na tulog, mas matalas na enerhiya, at mas malakas na morning erections sa loob lamang ng 2 linggo. Kita mo, iba ang pagtugon ng iyong katawan depende sa oras ng araw. Ang pinakamagandang oras na nahanap ko para sa karamihan ng mga lalaki ay mga 1 oras bago matulog. Iyon ang oras na natural na nagpapahinga ang iyong nervous system, nagiging stable ang iyong presyon ng dugo at naghahanda ang iyong katawan para sa pagbawi ng hormone. Ang pagnguya ng cloves sa gabi ay tumutulong na ihanda ang entablado para sa malalim at walang patid na tulog. Eksakto kung kailan ginagawa ang testosterone. Nagtataguyod din ito ng kalmado at maayos na sirkulasyon na sumusuporta sa iyong reproductive system habang nagpapahinga ka. Ang pangalawang pinakamagandang oras, unang-una sa umaga nang walang laman ng tiyan. Iyon ang oras na maaari mong pasiglahin ang iyong daloy ng dugo, alisin ang malabong pakiramdam, at harapin ang araw na may panibagong kalinawan.
Ang ilan sa aking mga pasyente ay ngumunguya pa nito bago mag-ehersisyo o makipagtalik upang mapahusay ang performance at presensya. Ito ay tulad ng pag-prime sa makina bago pa andarin. Tandaan, ito ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay isang kasangkapan. At kapag ginamit sa tamang sandali, ito ay nagiging isang bagay na makapangyarihan. Ngunit ang timing ay isang piraso lamang ng puzzle. Dahil kung ang iyong katawan ay nananatili sa isang estado ng stress, walang anumang sirkulasyon ang makakaayos sa kung ano talaga ang sumisip-sip ng iyong lakas. Pag-usapan natin yan sa susunod. 5. Pinapababa ng clove ang stress at natural na nagpapataas ng testosterone. Magiging tapat ako sa iyo. Kapag sinabi sa akin ng isang lalaki na mababa ang kanyang enerhiya, humihina ang kanyang gana, at hindi niya naramdam ang kanyang sarili. Hindi ko palaging tinitingnan muna ang kanyang mga antas ng testosterone. Tinitingnan ko ang kanyang stress. Dahil ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang stress ang tahimik na pumapatay ng mga hormone, lalo na pagkatapos ng 60. Isang lalaking nakatrabaho ko na nagngangalang Don ay may halos perpektong mga resulta sa lab, ngunit ramdam pa rin niya ang lubos na pagod. Dala niya ang bigat ng mga alalahanin sa pamilya, presyon sa pananalapi, at mga taon ng hindi nalutas na tensyon. At ipinakita ito ng kanyang katawan hindi sa blood work, kundi sa kung paano siya namumuhay. Narito ang nangyayari. Kapag ang iyong katawan ay nasa ilalim ng talamak na stress, naglalabas ito ng cortisol, ang fight-or-flight hormone. At ang cortisol at testosterone ay magkalaban. Kapag tumataas ang cortisol, bumababa ang testosterone sa bawat oras. Iyon ang dahilan kung bakit kahit isang malusog na lalaki ay maaring makaramdam ng pagiging matamlay, disconnected, o emosyonal na manhid kung stress ang nagpapatakbo ng sitwasyon. Dito nagiging higit pa sa isang pampalasa ang clove. Naglalaman ito ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na beta-caryophyllene. Ang natural na ahente na ito ay nakikipag-ugnayan sa mga espesyal na receptor sa iyong utak na responsable para sa kalmado, balanse, at emosyonal na pag-reset. Sa loob ng ilang minuto ng pagnguya ng cloves, maraming lalaki ang nag-uulat na mas magaan ang kanilang pakiramdam, mas malinaw ang isip, at mas emosyonal na matatag. Hindi pinapatulog, ngunit ligtas, at iyon ang nagpapahintulot sa testosterone na bumalik. Dahil ang iyong katawan ay maaari lamang mag-rebuild kapag sapat na itong ligtas para tumigil sa pag-survive at magsimulang umunlad. Kaya, kung pakiramdam mo ay palagi kang nasa ilalim ng presyon, ang maliit na ritual na ito ay maaaring ang release valve na kailangan ng iyong sistema. Ngunit narito ang tunay na mahika kapag bumaba ang iyong stress at tumaas ang iyong testosterone. May isa pang nangyayari habang natutulog ka, at ito ay isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki na posible pa pala. Hayaan mong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. 6. Mas magandang tulog, mas magandang hormones, mas magandang erections. Ang pagtulog ay isang bagay na binabaliwala ng karamihan sa mga tao hanggang sa mawala ito sa kanila. Nakaupo ako sa tapat ng mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na nagsasabing, natutulog ako, pero paggising ko pagod ako. Gising ako tuwing 2 oras na parang orasan. Ang hindi nila alam ay ang mahinang tulog ay hindi lang tungkol sa pagkapagod. Ito ang pundasyon ng lahat, lalo na ng kalusugan ng iyong hormone. Isang lalaking ginamot ko na nagngangalang Franklin ay halos hindi nakakatulog ng diretso sa gabi. Ngunit pagkatapos ng isang linggong paggamit ng paraan ng clove bago matulog, sinabi niya sa akin, sa wakas, nananaginip na ako ulit at gumigising na may nararamdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kita mo,
Ang iyong katawan ay gumagawa ng karamihan sa testosterone nito sa mga pinakamalalim na yugto ng pagtulog, sa mga tahimik na oras na walang patid kung saan nag-aayos ang iyong sistema. Kung ikaw ay gumugulong-gulong o madalas na nagigising. Hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataon ang iyong katawan na mag-rebuild at iyon ay may tunay na mga kahihinatnan. Mas mababang testosterone, mas mababang motibasyon, at oo, mas mahinang erections. Ang nagpapabisa sa clove ay ang kakayahan nitong dahan-dahang pakalmahin ang nervous system habang pinapabuti ang daloy ng dugo ng sabay-sabay. Ang compound na eugenol ay nagbubukas ng mga daluyan habang ang beta-caryophyllene ay nagpapakalma sa utak. Sama-sama, lumilikha sila ng perpektong kapaligiran para sa pagbawi. Hindi lamang mula sa araw, kundi mula sa mga taon ng pagkasira. Kaya, kung ang pagtulog ay naging isang bagay na iyong kinatatakutan, sa halip na isang bagay na nagpapanumbalik sa iyo, ang maliit na ritual na ito sa gabi ay maaaring magbago ng lahat. Ngunit may isa pang bagay na maaaring sumasabotahe sa iyong erections at karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang ito naiisip na hanapin. Hindi ito nagmumula sa iyong daluyan ng dugo. Nagsisimula ito mismo sa loob ng iyong bibig. Hayaan mong ipaliwanag ko. 7. Sakit sa gilagid. Ang nakatagong pumapatay ng erectile karamihan sa mga lalaki ay nagugulat kapag sinasabi ko sa kanila na isa sa mga pinakamalaking banta sa kanilang erections ay maaaring nagtatago mismo sa likod ng kanilang ngiti. Mukha itong kakaiba, alam ko. Ngunit paulit-ulit kong nakita ang mga lalaki na nahihirapan sa mahinang daloy ng dugo, mababang enerhiya, at kahit na talamak na pagkapagod, para lamang matuklasan na ang tunay na salarin ay ang pamamaga na nagsisimula sa kanilang mga gilagid. Naaalala ko ang isang pasyente, si Carl, na halos sumuko na sa pagpapanumbalik ng kanyang sex life. Walang gumagana, ngunit sa isang kaswal na pag-uusap, nabanggit niya na dumudugo ang kanyang gilagid tuwing nagsisipilyo siya. Doon ito nag-click. Ang iyong bibig ay isa sa mga pinakamabilis na daanan papasok sa iyong daluyan ng dugo. Kapag ang bakterya mula sa sakit sa gilagid ay pumasok sa iyong sirkulasyon, nagkakalat ito ng tahimik na pamamaga sa buong katawan mo at ang mga maliliit na DAL 69.6